Pag-usapan natin itong kay Torre kasi may nagsasabi, may mga vlogger na mga tangang tanso na sinasabi nila na duwag daw itong si Baste. Naduwag daw itong si Baste. Kasi daw, nung sumagot si Torre doon sa hamon ni Baste, biglang lumipad daw itong si, hindi daw, nagbigay daw ng kung ano-anong kondisyon. O, pakinggan natin. Seryoso na ang paghahanda ni PNP Chief Nicolas Torre para sa kanilang inaabangang boxing match ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ang problema, umalis ng bansa si Baste kanina. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volve. Mala eksena sa Rocky Film ang pag-jogging sa ulan ni PNP Chief Nicolas Torre sa Grabe no, may tugtog pa talaga. Yan yung sinasabi kong pwede naman siya mag-jogging dun sa loob ng gym nila eh. O kaya pumunta na lang siya dun sa mismong mga fitness. Di ba? May treadmill naman. May opisina ka naman. Pwede ka naman mag-treadmill doon. Bumili ng treadmill. Kailangan mo pa talagang dyan mag-jogging. Grabing kalokohan. Nitong Biyernes ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Jean Pajardo, naka-10 laps din si Torre. Bahagi raw ito ng paghahanda sa anticipated charity boxing match sa pagitan ng Chief Enforcer at The Rebel, Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So mapansin nyo, matanda na tayo at sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin eh. Kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito at ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Matapos tanggapin ni Torre ang hamon, naglatag na ng sarili niyang kondisyon si Baste. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente. Linawin natin ha, si Torre ang unang nagbigay ng kondisyon. Kanina nga dinidiscuss ko napaka-anuhuin ito. Dinidiscuss ko kaganina sa aking Facebook Live. Napaka one-sided. Diba? Bakit to kanyo? Remember, in every fight, every boxing fight, or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Magne-negotiate sila. Saan ba natin gagawin? Kailan ba natin gagawin? Paano ang ticketing niyan? Saan mapupunta yung proceeds? Tama, mali. Negotiation. Anong ginawa ni Torre? Pala-desisyon. Hindi negotiation, pala-desisyon. Nag-decide siyang mag-isa. Hindi, dito. Punta ka sa linggo. Parang suntukan sa kanto. Oy, punta ka dito sa linggo ha. Pag di ka pumunta, bakla ka. Ganun. Ay, sorry. Huwag naman bakla. Baka sabihin naman nila, homo, Duwag ka pag di ka pumunta sa linggo. Tapos lahat ng kikitain dyan, bigay natin siya baka. Parang ang dating, sandali, bakit ikaw ang nagdesisyon? Kahit ako, kung ako si Baste malapit, magkamukha lang kami, pero hindi ako si Baste. Pero kung ako si Baste, ibabarahin ko yun eh. Sino ka para maglagay ng kondisyon at sabihin mong pumunta ako dyan? Sino ka? Ba't hindi ikaw ang pumunta dito sa Davao? Dito tayo magsuntukan sa harap ng KOJC o di kaya doon sa sa ginagawa. Di ba? Bakit dyan? Sino ka para mag-decide? Isipin nyo na mabuti yun, ha? Di ba? Ang kapal ng mukha ni Torre.
para diktaan mo ang isang Duterte at sabihin mo, dito ka pumunta. Baka mamaya, pagpunta niya dyan, arestuin nyo na kagad. Pag nasuntok ka, lahat ng bataan mo, i-arestuin na si Baste. Di ba? Maliho eh. Ay mga nagsasabi dyan, takot daw si Baste. Hindi takot si Baste. May utak si Baste. Bobo lang yung kalaban niya. Puro kayabangan ng inuuna. Hindi mo muna tinanong yung mama, available ka ba sa linggo? Kung available ka sa linggo, dun tayo saan mo gusto? Meet halfway tayo. Kung ayaw mong pumunta dito, sa Visayas na lang tayo, sa Cebu. Patas ang tao doon. Di ba? Bakit bigla ka magdidesisyon? Hindi, sa linggo. Dito sa lugar na to. Tapos biglang babaguhin mo. Hindi, dito na. Sino ka para mag-decide? Hindi, Torre, sino ka para mag-decide? Ang lupit mo eh. Hindi tama yun eh. Hindi tama yung ganong klaseng sistema na ginagawa ho ni Torre. Na siya ang nagdi-decide. Maling-mali po yun. Kahit ako, hindi ako papayag nun eh. Eto, tuloy natin ha. Kaya nga mga kababayan, si Torre yung unang nagbigay ng kondisyon. Ngayon, nagbigay din si Baste. And let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Suportado ito ng kapatid ni Baste na si Pulong. Dagdag ng Davao City 1st District Congressman, dapat gumawa sila ng formal na kasulatan para sa aling mapuruhan si Torre ay hindi masisisi si Baste. Tama. Gusto ni mo mutabang ng baha, kamo ikaw PNP chief, daghan naman kagkwarta, kabalo man na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Tanong pa ni Pulong. Grabe. Ano sabi niya doon? Ikaw PNP chief, daghan naman kagkwarta, kabalo man daghang ka kwarta dahil sa pagka-aresto mo sa kanyang tatay. Oo nga naman. Daghang ka, dami mo ng pera eh. Sabi ni Pulong ito Tanong pa ni Pulong, ba't di na lang direktang mag-donate si Torre sa mga binaha? Ako ay Nakakuha naman ng restback si Torre kay Presidential Advisor for Poverty Hindi na dapat pinapansin yan. Yung mga dadisbar na abogado na, may ibig sabihin yan. Wala nang karapatan magsalita ng mga ganyan. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganyan tao. Mga dadisbar na yan eh, mga ganyan. Alam mong nako. Aviation, Larry Gadon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na Match? charity, Anong match? Ano yan? Posporo? Exhibition match? Pospor ba yan? Hindi posporo yan ha? Naging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. May resolusyon na ang Games and Amusement Board para sa safety and integrity ng inaabangang laban. May mga professional accredited referees din daw sila para matiyak na ayon ito sa established rules and standards of boxing. Ipapaantabay din ang kanilang medical personnel at paramedics sa venue. Pero tila walang bakbakang mangyayari ngayong linggo. Bakit? Dahil sa huling impormasyong nakalap ng Billionaire News Channel, namataan si Baste sa Davao City International Airport at lumipad pa Singapore pasado alas 7, Biyernes ng umaga. Ako naman, meron din ako nakalap na balita. Nakalap ko lang to. Hindi ko sinasabing totoo, pero nakalap ko lang ito. Nalaman daw, di umano, allegedly, ng kampo ni Torre, na aalis talaga si Baste sa linggo. Kasi yung schedule ni Baste sa linggo, alam na po namin yan 2 weeks ago pa. Alam mo, hindi naman sa nagmamagaling tayo, ano? Kaya lang kasi,
meron po kasing koneksyon yung isa sa amin diyan sa kanila. Okay? At ito na yung kikwento ko sa inyo. Makinig kayo mabuti. Alam po talaga na aalis kasi nga po, naka-schedule po yung pagpunta ng mga kamag-anak sa Dahig. Kahit po ako po may visa na ako sa Dahig. Dapat actually, na-late na nga si Boss Dada. Nang punta sa Dahig. Di ba na ngayon nasa Dahig si Boss Dada. Na-late na siya. Dapat niyan, naka-schedule na maaga-aga yan, tas magsasalubong kami. Dapat nga, wala na ako ngayon, dapat nandyan na ako. Pero dahil sa mga schedule, inaayos, at yung schedule din ng mga pamilya Duterte, nauna na muna si Dada. Pagpaalis ni Dada, ako naman ang pupunta. Naka-schedule yan. At alam namin kung sino yung mga kamag-anak na pumupunta sa Dahig at naka-schedule kung sino-sino. Kaya hindi naman sa, alam mo yun, kasi katiwala naman si Boss Dada, alam ni Boss Dada ang schedule ni Baste. Matagal nang naka-schedule po yung Singapore ng pamilya ni Baste. Matagal na. Ang nadinig ko, nasagap kong balita, nalaman daw, bago kumagat si Torre doon sa hamon ni Baste, nalaman daw ng kampo ni Torre na aalis talaga si Baste sa linggo. Yun ang nabalita sa akin, di umano. Remember, may ticket yan. Hindi naman po biglaan yan. They can verify. Nalaman nga nila na papunta na si Baste doon. Agad-agad nilang nalaman. Hindi. Kung ako ito yung pinipicture nila tatakas si Baste dahil may ano. Kung ako tatakas, hindi ninyo malalaman yan. Di ba? Kaya lang, bakit ninyo nalaman? Agad-agad. Lumabas ka agad sa balita na pupunta siyang ang bilis ng impormasyon. At magtataka kayo, bakit nung sumagot si Torre, in-schedule na kagad, Sunday, laban tayo. May schedule kagad siya without even asking yung kalaban niya. Para, quote-unquote, magmukhang umatras si Baste. Oh. Gago! Kaya lang, ibubuking ko na kayo. Kasi nga, may narinig akong balita diyan sa kampo ninyo na nabalitaan ninyo aalis talaga si Baste sa linggo. Kaya in-schedule nyo sa linggo. Hindi naman po pwedeng cancelin yung lakad na yun kasi napaka-importante yun. Hindi ko na lang sasabihin kasi family matters yun sa Singapore, bahala na kayo. Kung anong maisip ninyo, family yun. Hindi lang siya. So, hindi pwedeng cancelin basta-basta yun. Pero bakit mo in-schedule nang hindi mo man lang tinatanong kung, uy, available ka ba? Hindi, isipin nyo mabuti bakit hindi man lang niya tinanong, available ka ba sa linggo? Suntukan tayo sa linggo. Di ba? O bakit niya kagad in-schedule? Hindi, basta punta ako sa linggo, pag wala ka, takot ka. Yan ang gusto nilang i-picture sa tao. Pag wala ka, takot ka. Sandali, sino kausap mo? Sinong pumayag sa'yo? Sino nagsabi sa'yo yung available ako sa linggo? Tama, mali. Yung sinasabi ko, akala ninyo maloloko nyo taong bayan. Kung napupulpul ninyo yung mga media, alam naman natin hawak ninyo media ngayon. Mga bayaran ng media, alam natin yan. Mga walang bayag ang media ngayon. Kung hawak ninyo, sa social media hindi kayo makakalusot. Lalo na sa Banateros, di kayo makakalusot. Yan ang totoo. Hindi kayo makakalusot sa Banateros. Kaya nagagalit sa mga tao sa Banateros Gago! Kasi ibubuking namin ang mga kalokohan ninyo. Palakpakan mga kababayan! Eto na nga. Grabe namang energy yan, Banatbay. Aba, siyempre ba naman? Sino ba naman ang hindi masasayahan sa resulta ng impeachment? Grabe, ito ang tinatawag na hindi pa nagsisimula ang boxing, knockout na. Uy, mamaya pag-uusapan din natin yung boxing ni Baste. May sasabihin ako sa inyo hindi nyo alam.
Oo, may sasabihin ako sa inyo hindi nyo alam tungkol dyan sa boxing ni Baste. Unya-unya. Easy. Dito muna tayo sa issue ng impeachment baga. Kasi alam mo ngayong araw ay kahapon pagising natin binulaga tayo ng isang napakagandang good news. At sabi nga nila, nako baka sunod-sunod na itong good news na to. Baka sunod-sunod na itong good news na to. Susunod dyan, abay baka makalaya na si Pangulong Duterte. Yon! Baka ang susunod na niyan ay mapawi na si Pangulong Duterte. Yon! At baka susunod niya magkaroon ng pneumonia yung nagpaulan. Yon! Gago! Hindi ko kasi alam bakit kailangan magpaulan. Pwede naman mag-jogging sa loob ng gym. Hindi, di ba? Hindi. Sorry. Alam mo, bakit ko alam? Bakit ko alam, kanyo? Dati, tandang-tanda ko, unang-unang beses naming nakilala si Bato. Sinamahan ko si Mocha ko, nag-video In-interview niya si Bato. Di ba? So, nung pinunta namin doon sa gym ng PNP, sa Krame, nagbo-boxing, nagja-jogging doon sa loob. Si Bato. Mantakin mo. Ito si Torre. Kailangan pa talaga niya magpakaulan. May music pa. Para lang din talaga ipakita na nagja-jogging siya na umuulan. Baka siguro pag video mo lang ng 2 minuto, pumasok ka na sa van mo Hindi natin alam di ba? Yan yung mga style na bulok Hindi, kasi alam mo, yan yung mga tinatawag na pakitang tao. Kung yung mga tanga, napapaikot, hindi tayo napapaikot sa mga ganyang klaseng patutsyada. Yung mga ganyang pautot, di tayo napapaikot sa mga gayan. Hindi tayo tanga. Alam mo yon? I mean, pwede ka naman mag-jogging sa loob ng gym. Yung gym, yung basketball, meron sila dyan malaki sa loob. Ba't mo kailangan lumabas? Alam mo, umuulan. Di ba? Gago! Halatang paandar di ba? Paandar. Kaya naman siguro, pwede ka naman siguro, may pera ka naman sigurong pang gym, treadmill ka na lang, kaysa naman doon sa labas ka pa talaga papaulan. Kakatawa alam mo yun? Nagiging joke ka na Kaya tuloy ang turing sa'yo, diwata Kasi kengkoy ka na Kengkoy yung ganyan nakaka-kengkoy sa bagay, pati ba naman yung footworks niya, kengkoy, gumaganon-ganon na footworks. Ganun kayo, Alam mo, ako ito walang biro ito kahit i-check ninyo, nag-taekwondo ko nung high school ako. Yellow belt ako Kala mo naman, kataas Yellow belt ako nun Tapos, nung matanda na ako, yung lagpas kolehiyo na ako, itong mga nakaraang ilang taon, nag-boxing tayo. Parang wala namang itinurong ganung footworks na ganun. Hindi, totoo. Anong pinapanood ko? Ito ba nagpapatawa o nag-joke? Parang patawa talaga yung ginagawa niya Tapos, yung ang tawag dito, yung push-up. Yung push-up niya. Pambira, oo. Agoy, sabi ko. Eto ba yung nagre-require na mag-push up ang mga pulis? Maling-mali ang form alam mo. Form is everything in going to the gym. And eto hindi naman tayo siya nagmamalakit, pero isa yan sa mga inaral natin. Tsaka dati kasi, nung naging super obese ako, tapos nag-aaral talaga tayo ng mga gym. Form is everything sa pag-gym. Alam niyo yan, kayo mga fitness instructor, kayo mga fitness enthusiast, di ba? Form is everything. Kahit konti, basta tama ang form. Di ba?
Mas pangit nga yung madami nga yung buhat mo, madami nga push-up mo, mali naman ang form mo. Ang mangyayari sa'yo, injury. Yeah. Alam mo, kung ako sa'yo, Torre, kung ako sa'yo ha, mamaya pag-uusapan natin yan kasi may alam akong di nyo alam eh. Kung ako sa'yo, Torre, sisantihin mo yung gym trainer nyo. Hindi ko alam kung hindi ka tinuturuan o hindi ka lang nakikinig na maayos. Ano sa tingin nyo? Hindi kaya siya tinuturuan? Mali yung form eh. Kung ako yung gym instructor niyan, napagalitan ko yan, di ba? Kahit yung sa boxing niya eh. Mali eh. Sabi ko talaga, anak ng weteng naman, oo. Mabuti pa, wala na lang wag na lang boxing, MMA, suntukan na lang parang sa karsada. Hinahamon ka ni Jay Guevara. Bakit si Jay Guevara dapat mong patulan at hindi si Baste? Unya-unya. Unya-unya. Pero pag-usapan nga natin itong impeachment kasi nga po mga kababayan, ganda ho ng gising nating mga Pilipino kahapon dahil unconstitutional daw impeachment. Tuldok na kagad. Sabi nga hindi pa nagsisimula, wala na, tapos na laban. Although, yung ibang mga senador, antitigas ng ulo, kaya pinagpipilitan pa talagang, hindi pwede. Mas mataas ang ihi namin dyan sa Supreme Court. Mas kami dyan. Mas magaling kami dyan. Kami magdidesisyon. Hindi, totoo. Yan ang nila ngayon eh. Kami magdidesisyon. Kami magdidesisyon kung sino ba ang tamang sasabi kung ito'y unconstitutional. Pakingge, panoorin natin. Tapos na nga ang boxing, di pa man ito nagsisimula. Yun. Unconstitutional daw kasi ang itinransmit ng Kamara sa Senado dahil lumabag daw ito sa one-year bar rule. Bunsod ng 3 naunang impeachment complaints na naunang inihain laban sa bise. Dahil dito, wala raw jurisdiction ang Senado sa 4th impeachment complaint na pirmado ng 215 members ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. Alam mo, lagi nilang pinipilit siyang salitang yan, Hindi I understand. The Supreme Court must say that. Pero yung mga media, parang tila sinasabing, may kasalanan na kaagad si VP Sara Duterte. Yung ba sinasabing hindi inaabsuelto? Sandali, una-una, hindi inaabsuelto, pero in the first place, hindi guilty. Kasi ang dating, guilty na kaagad. Walang ganun. Yung impeachment na nangyari sa Kamara, ang ibig lamang pong sabihin nun ay may probable cause na nakita ang Kamara kaya dapat dali na sa korte, which is the Senate Court. Kaya nga, korte sila eh. Impeachment court na sila ngayon. Hindi pa nakakatulan. As a matter of fact, impeachment is not about conviction. Kung itong tao to may kasalanan o hindi. Impeachment is more on the trust. Kung may tiwala pa ba ang taong bayan at para manatili pa itong tao na ito bilang vice presidente o kung sino man yung ini-impeach na tao. So parang lagi nilang pinagdidiinan ng mga lintik na mga media na parang sinasabi na, hoy, hindi naman inabsuelto ng Supreme Court. Oo, hindi inabsuelto ng Supreme Court pero hindi rin sinasabi ng Supreme Court na guilty. Dapat linawin nyo yan. Kahit wala yan doon sa na Supreme Court. At sakaling naisin ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa bise, maaari raw nila itong gawin sa February 6, 2026. Yan. So, ngayon, nag-iiyakan po mga kababayan. Alam nyo, kaya bumabaha ngayon. Kasi po, nag-iiyakan po ang mga pinklawan, mga terorista at mga dilawan at higit sa lahat, yung mga tangang tanso. Nag-iiyakan ngayon dahil nga po, dineclare na Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon, bumabaha. Bumabaha ng iyak. Di ba? O, yun ang totoo dyan. At nasa Supreme Court
si Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Dexter, ano pa ang impormasyon mo dyan tungkol nga dito sa naging hatol ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Akala mo nga isang boxing dahil unanimous itong desisyon o halos lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema na present sa Korte Suprema during the deliberation ang bumoto o pumabor para ideklarang unconstitutional itong articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte na siyang isinampa sa Senado noong Pebrero. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinansmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Yon. Paliwanag ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, lumabag sa 1-year bar rule ang Kamara nang itransmit ang impeachment articles ng 4th complaint. May 3 naunang impeachment complaint nga na inihain laban sa bise noong December 2, December 4 at December 19 taong 2024. At yung pang-4 na complaint na inendorso ng Kamara noong February 2025 ang siyang inakyat sa Senado. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. Yon. Sa pahayag naman ng impeachment. So, mga kababayan, it's going to be normal. Ang baha, sabi nga ni BBM. It's going to be normal ang baha. Huwag ka na kayong magreklamo. Normal na ang baha. Bakit kanyo? Sa February pa, next year, pwede magpa-impeach uli ang mga ulul. So, ibig sabihin, mula ngayon, mag-iiyakan ng mga dilawan, pinklawan, mga terorista, at mga tangang tanso. Gago! Yan ang katotohanan. So, mag-prepare lang kayo sa baha. Court, sa pamamagitan ng takapagsalita na si Attorney Reginald Tonggol, sinabi niyang ina-acknowledge ng impeachment court ang desisyon ng SC. Simulat sa pulaan niya ay sang-ayon sa konstitusyon ang bawat hakbang ng impeachment court at ginagalang nila ngayon ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Kinakatigan niya ng SC decision ang maingat at hindi pa dalos-dalos na pagpapasya. Kabilang dito ang paghingi sa Kamara ng certification na wala silang nilabag na batas nang iakyat ang impeachment case sa Senado. Hihintayin na lang niya ang opisyal na kopya ng pasya mula sa Korte Suprema bago ang anumang desisyon o hakbang na gagawin ng impeachment court. Batay sa impormasyong nakalap ng Abante Radyo, 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen na isa sa 2 appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Yan. Pero sandali, bago mag-react ito mga senador, maganda ipaliwanag muna natin na maigi ang bakit unconstitutional at anong dapat gawin
Okay? Kasi importante po ito. At mapapaliwanag po yan, syempre, walang iba kung hindi. Kasi alam mo mga kababayan, ito ha, gusto ko lang sabihin, pag mga ganyang bagay, legal matters. Okay? Legal matters, especially this is a decision of the Supreme Court. Huwag kayo makikinig doon sa mga senador na hindi naman lawyer. Huwag kayo makikinig doon sa mga congressman na hindi naman lawyer. Makinig tayo doon sa mga talagang batikang lawyer. Mga magagaling na lawyer, naging judge. Doon tayo makinig. Hindi yung kung sino-sino lang pakikinggan natin. Hindi porket senador, may alam. Hindi porket congressman, may alam. Maraming tanga dyan eh. Di ba? Yan ang totoo. Makinig tayo sa isang magaling na abogado at public servant. Ito, hindi, wala akong biro. Pag ako gusto ko malaman ng mga bagay-bagay, dito tayo isa sa mga pinupuntahan natin go-to lawyer to. Bakit? Kasi hindi naman ito Duterte supporter, hindi ito DDS. And yet, very objective siyang tumingin ng mga issue. Halimbawa, ito nga po si Attorney Guanzon. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints. Kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal. Yan ang unang pinaka-basic. Once lang in every 1 year. Ilan po ba ang impeachment na article na ginawa nila o yung complaint? Sorry, not article. Complaint na ipinasa. 4. Kung sino namang hindi kayo mga tanga, sinabi na nga isa lang bawat taon. 4 ang iaano nyo. Hindi rin naman kayo mga no? Na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. Naku po, grabe. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong mga komite? Ako, madam, alam ko kung asan yung 3. Nandun sa SecGen nila. Kasi sinabi naman ng SecGen eh. Sabi ng SecGen, sabi ng mga congressman, wag ko munang ipasa itong 3. Antayin ko yung pang-4. So yun ang ginawa ko. Hindi ko muna pinasa sa speaker yung pang-4. Ganyan na ganyan. Ang nagpasa nito, sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Yon. Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay,
Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Alam mo, madam, kung bakit? Napakataas ng ihi nitong speaker natin eh. Feeling niya kasi he is above everyone. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi kasalanan din naman ni Marcos. Kasi kontrolado niya si Marcos eh. Puppet niya si Marcos. Puppet niya yung pinsan niyang si BBM. Utusan lang niya yun. Kaya tuloy, feeling niya, utusan din niya itong Supreme Court. Yan ang totoo. Ngayon, nag-iinarte ngayon siya. Ayaw, bakit ako sasagot dyan? Who you? Ganun ang sabi ng Congress. Who you? Ba't ako sasagot? Hindi sinagot. Hindi, tandaan ninyo binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court etong mga congressman na sumagot. Ang dami niyan, 9 yan 9 questions yan Pagpaliwanag kayo kung ito ba'y dumaan sa tamang proseso. Alam mo sabi ng ng Kamara, who you? So siyempre, anak ng wewe, who you pala sige. Parang ano mo yan kuwari jowa mo. Nag-text sa'yo. Hindi naka-register yung number ng jowa, yung pangalan ng jowa mo. Kasi may bet ka. Baka makita nung bet ka, marami kang bet ka. Di ba? Sabi mo, who you? Hindi, pag-uwi mo sa bahay ngayon, kung saan kayo nagsasama, wala. Sigurado sa kulambu ka. Di ba? Ayun ang nangyari dito. Sabi ba naman ng mga congressman, who you? Ayan. Ayan nasabi sa inyo ngayon Congress ng Supreme Court, Who you pala, ang constitutional niyang pinagagawa nyo, wala sa proseso. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ito talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, ma'am, 2 points na ho sila. Yung una, yung PI. Tablado rin sila ng taong bayan doon sa PI, di ba? Nabuking din sila doon sa lintik nilang PI. Ngayon, eto na naman. Hindi kasi, madam, ako sa inyo, dapat kayo ay pumasok sa Speaker of the House na opisina para magkaroon naman ng may matalinong abogado doon. Walang matalinong abogado doon, dami-daming pera ng opisina. Di ba? Ang dami-daming pera ng opisina, walang magaling na abogado. Kung siguro kayong na abogado doon, masusuplak niyo yun. Kaya lang, minsan talaga, pag mayabang ka, hindi ka nakikinig Di ba? Maaaring may abogado, hindi nga lang siya nakikinig. Kasi nga, sobrang hambog Akala niya, siya na talaga ang presidente. Ayan, nangyari sa kanya. Sasabihin pa ba niya, ni Speaker, na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Ay, ngayon, ma'am, wala siyang magawa dahil yung... Yun na sinabi ng mga bata niya. Yung mga balalay niya. Nag-iingay na naman. Sinasabing hindi. There's separation of power between the judiciary and the legislative branch of government. May paganyan-ganyan pa sila. Alam mo, ang abogado alam yan. When you say Supreme Court, it is supreme. Sabi nga whatever the decision of the Supreme Court, it's a law. Batas.
Kahit saan mong tingalang law books yan, correct me if I'm wrong, pero narinig ko ito sa abogado mismo, sa dean. Sabi niya, any decision of the Supreme Court is a law. And a law must be followed by everyone. Not just the judiciary system yan o yung branch na yan. Hindi. Every branches of government should follow the law. And decision of the Supreme Court is the law. Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Yun. Maganda yun. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Alam mo, sabi nga nila, Banat Bay, paano kung sakaling hindi sumunod ang Senado? Constitutional crisis yan. Oo. And I don't think they would do it. Many times, nangyari yan na there is a decision of the Supreme Court na medyo taliwas sa decision ng Senado. Pero since ayaw nila magkaroon ng constitutional crisis, sumusunod ang Senado. Kasi nga po, mga kababayan, this is Supreme Court. Hindi ito regular court o ito huy pinakamataas. Kaya nga ang sa Tagalog ng Supreme Court, kataas-taas ang hukuman. Mga ulol na nagsasabing mga senador dyan na hindi sila susunod. Alam mo ba't ang tapang nila? Kasi hindi sila abogado. Subukan mong abogado ka, sabi mo hindi ka susunod. Magagadun ka. Oh, si Gadon, di ba? 2 beses ba na-disbar yung abogado na yun? Oh, kaya nga lakas na loob ng mga ibang senador dyan magsalita Good luck sa inyo. Darating ang panahon, kakailanganin nyo ang desisyon ng Supreme Court. And the Supreme Court is the Supreme Court. Yun Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? Yun, tama si Madam. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Yun. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Yun! Alam mo, Madam, that's the best thing that you have said. Hindi kasi alam mo, perfect example yung kay ma'am, hindi siya, inutos ng Supreme Court, hindi sinunod ni Tambay. Yung paupuin. Inutos ng Supreme Court yun. Sa sobrang kapal nga ng itong ni Tambi, mantakin mo yung asawa 3 beses nang naging congressman o congresswoman. Okay? Sabi nga ni Atty. Guanzon, wala namang nakalagay sa batas na kailangan district congresswoman 3 beses. Hindi. Kasi para mo sinasabi na magkaiba ang district congresswoman o district representative or party list representative. Hindi. In the eyes of law, pantayan. Both of them are representative. Nagkataon lang, they are representing different sector. Kung ito sektor ng distrito, ito sektor ng party list. But they are both the same representative. So, ibig sabihin nun, kung nakalagay sa batas, hanggang 3 lang ang congressman, ang representative, magkakasunod. Hanggang 3 lang. Ngayon, binali ng COMELEC sa pamamagitan ni Tambi. Sinasabi ngayon, yung asawa, pang-4 na. Hindi na nga pinauputo si Ma'am Atty. Guanzon, ginawa pang ganun. Talagang alam mo, itong si tama si Madam dito Tama talaga si Madam. It's about time, BBM. Ako, naniniwala ako na hindi mo na kayang isave yung sarili mo. Pero, malaking bagay kung sakasakali natanggalin mo itong speaker. Kasi disaster na BBM, makinig ka doon sa isa mo pang kamag-anak. Alam ko kamag-anak niya rin si Chanko Makinig ka doon. 'Di ba? Natalo yung mga kandidato mo
dahil sa pinaggagawa ng yung impeachment, pangalawa yung pagpunta pagdala nyo sa dahig, makinig ka kasi. Huwag kang parte ng party. Makinig ka naman minsan. Yan ang talagang sa totoo lang, hindi sana masisira yung unitain ninyo ni Sara Duterte kung nakinig ka sana eh. Natanggalin mo na. Simula pa lang sinasabi ko na sa iyo yan eh. Tanggalin mo si Tambi, maaari mo pang maligtas yung relationship nyo ni BP Sara Duterte. Hindi sana namin nalaman na ginamit nyo si BP. Ngayon, alam na ng buong madlang people na ginamit mo talaga si BP Sara Duterte. Kung tinanggal mo na. Na suggestion ngayon ni Madam Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Oo nga. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang Yun. Tama yun, madam. Yun. Hindi, ayun ang totoo dyan. Medyo naputol eh. Anyway, andun naman na yung punto ni madam dyan eh. Napakaganda ng punto ni Attorney Guanzon. Kaya nga pag ako nakausap ko si BP Sara Duterte, talagang isasuggest ko sa kanya, Madam BP, pag naging presidente ka, gawin mo itong press secretary mo. Hindi, pero ako gusto kong gumawa ng invitation kay Yusek Claire at kay Attorney Guanzon. Hindi boxing, wag naman boxing, baka sabihin nyo naman napaka-violente ko. Hindi rin sabunutan. Debate. Yan, maganda yan, di ba? Ako, ang mag-host, si Minay. Debate ni Yusek Claire at saka ni Attorney Guanzon. Ang ganda niyan. Hindi, ako kasi, eto mga kababayan, gusto natin yung gusto natin yung mga ganyang banatan, di ba? Gusto natin yan. Yung sapakan ni Torre at saka ni Baste. Okay yan. Pero ito kasi, mas maganda ito. Kasi dito, issue. Di ba? Issue, hindi ho yung sakitan. Hindi ho yung pisikalan. Maganda ho ito, issue ang pag-uusapan ni Yusek Claire at saka ni Attorney Guanzon. Sino may gusto? Attorney Guanzon at saka Yusek Claire. Debate. Naku, panalo yan mga kababayan. Maganda siguro hamunin ni Attorney Guanzon si Yusek Claire ng debate. At least ito, marami tayong matututunan, di ba? May katuturan. Di ba? Madami tayong Tapos tingnan natin kung papalag si Yusek Claire. Gusto niya? Lagi na, manawagan tayo. Attorney Guanzon, Yusek Claire, sige na. Alam kong kayo, kakasa kayo dyan. Kaya lang, kawawa sigurado yung isa. Yari yung isa. Ituloy natin yung yung mga humihirit na kesyo, hindi daw sila susunod sa Senado. Ito, pakinggan natin. Wait lang, dito yan banda dito yan. Yan. Itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong at igagalang daw niya ito. Ayon naman kay Senador Joe, ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Yan. Pakinggan natin. Ng SC. Sa post niya sa kanyang social media account, sinabi ni Senador Mig Zubiri ang mga katagang
That's it, pansit. Yon. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon at igagalang daw niya ito. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, sa simula pa man ay umakto ng Senado ng may kahinahunan at tatalima sila sa sinasabi ng saligang batas at tuloy-an niya ang pag-convene ng impeachment court dahil nangyari na rin anya ito noong impeachment ni dating Chief Justice Corona na pinagbutuhan ng impeachment court kung susundin nila o hindi ang desisyon ng Supreme Court. Sabi naman ni Senador Tito Soto, mas papakinggan niya ang sasabihin ng Kamara at may kausap na anya siyang law expert na maaring i-disregard maaring i-disregard ng impeachment court ang desisyon ng Korte Suprema at pinag-aaralan niya itong legal advice na kanyang... Nako, si Soto talaga ngayon, kumukontra. Hindi, sa bagay. Saan pa sa puposisyon? Nagdeklara na yung... Hindi, sa totoo lang politiko yan si Soto kasi yan Papansin ninyo, maganon-ganon yan. Okay yan pagdating sa mga bills na pinapasa. Pero pagdating sa politika, gumaganyan-ganyan yan. Kung sino nakaupo, dandun yun. Yan talagang karakter ni Soto. Alam naman niya ngayon na yung Duterte nakasuporta na sa Senate President si Cheese, di ba? So kailangan niyang kunin yung kabilang panig. So kumukontra siya ngayon dito, di ba? Maaari niyang makuha. Tingnan natin, ewan natin Pero this is all about politics Pero yung hirit ni Joel Villanueva, naku po, patay tayo dyan. May hirit tuloy si si Panelo. To, sabi ni Panelo, bakit tayo nakikinig sa mga hindi namang abogado? Tama tama. Nakuha. Pinky, kapapasok lang din na reaksyon galing sa isa pang senador, si Senador Bato de la Rosa. Ang sabi niya sa kanyang social media post na nung siya ay nagmosyon para ipadismiss yung impeachment ng impeachment ni Vice President Sara sa Senado, ay ginabayan siya ng banal na espiritu. At yung desisyon naman daw ngayon ng Korte Suprema ay ginabayan din ng banal na espiritu. Nako, yun. Kaya napapatalsikan niya ayaw yan ng iba, mapakinggan. Kasi ang sabi ni Bato, sabi ba naman ni Bato, natalo yung mga demonyo. Si Bato rin. Simple rin ito bumanat si Bato. Wala yung mga gawain ng mga masasamang espiritu. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Hindi kaya mga halimaw yun? Masasamang espiritu Halimaw yun. Ang bira ka talaga, Bato, oo. Pero Dexter, gaya ng sabi mo nga, unanimous ang decision. Pero syempre may dalawa, as you mentioned a while ago, si Justice Singh hindi nakaboto dahil naka-leave. Oo, madam, wag mo na ipagpilitan, pero tama pa rin ang isalitang unanimous. Unanimous talaga. Wag na tayong pag sinabing unanimous decision, kasi hindi sila consider dahil wala nga sila doon. At si Justice Kagiwa, na inappoint nga ni dating President Pinoy, ay nag-inhibit. So kumbaga ang ibig sabihin, 13 ang sumang-ayon dito sa ponente ni Justice Marvic Leone na appointing nga ni Pangulong Pinoy. Alam mo, importante yung sinabi mo kanina, Dexter, no? Sabi ni Tito Sen, ni Senator Soto, na meron siya nakausap na law expert. So parang ang lumalabas, pag-uusapan pa to ng Senado kung susundin nila ang naging pasya o naging desisyon ng Korte Suprema. Tama ka dyan, Pinky, dahil maging si Senador Joel Villanueva ay nagbanggit din na nangyari na ito noon nung nagkaroon ng impeachment laban kay Chief Justice Corona, na may desisyon ang Supreme Court at pinagbotohan niya sa impeachment court kung susundin nila o hindi yung Supreme Court decision. At maaring mangyari ito
ngayong 20th Congress sa impeachment case naman laban kay Vice President Sara Duterte. Malalaman natin yan dahil sa Lunes magbubukas ang first regular session ng Kongreso, ng Senado, at kasabay niyan pagdating ng hapon ay yung sona ng Pangulo. So maaring matalakay itong issue ng impeachment kinabukasan na sa pangalawang araw ng regular session. Titingnan natin kung ano ang magiging hakbang ng mga senador dahil nakita natin iba-iba yung kanilang mga reaksyon. Merong nagsasabing ginagalang nila na kailangang sundin, meron namang sinasabi na pwede tayong magdesisyon dahil Ayan, sige, pakinggan natin ito si Panelo ha. Maganda kasi yung komento ni Panelo tungkol dito eh. Kakausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Pinky. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba? Ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paulo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, doon nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than 1/3, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous. Subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Kaya sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang salita. Yun ang dyan. Yan ang dapat kasi sinasabi nila, oo, syempre magmo-motion yan. Pero yung unanimous, sa madaling salita, may ibang dito, merong ibang anggulo na justice na sagsasabing, hindi kasi ganito yan. Walang ganun Walang opinion na nag-o-oppose doon sa 13 na naandun. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, pag unanimous, malabo na yan. Kahit motion pa nila yan. At saka, eto sa sobrang taas ng ihin ng mga congressman, hindi na sila magmo-motion. Hindi nga sila nag-submit ng kanilang, hindi nga nila sinagot yung katanungan na Supreme Court. Magmo-motion pa kaya? Kaya na yan, malinaw na sa malinaw. Malinaw na sa malinaw na talagang meron pong nilabag na batas o due process para impeach si VP Sara Duterte. In other words, mga kababayan, yung impeachment ni VP Sara Duterte, it's all about politics. Nilabag yung batas Hindi dinaan sa tamang proseso. Pinaspas. Halimbawa na lang po, ikaw nahuli. Tapos yung proseso pinaspas. Hindi ka pinasagot. Kasi ganun dapat Mare may demanda sa'yo. Mare may nagdemandang tao sa'yo. Dinimanda ka niya. Oy, ganito ka, bla bla bla.
dapat pasagutin ka. Tama, mali. Hihingin ka ngayon ng sagot ng piskal. Ano masasabi mo dito? Actually, bago pa 'yon, meron pang tinatawag na mediation eh. Ano 'yon? Susubukan muna kayong pagkasunduin. Ano ba problema? Ganito. 'Yan, meron 'yan. Ito parteho ito ng due process. Pero imaginein mo, lahat 'yon hindi dinaanan. Hindi ka hiningan ng sagot doon sa demanda ng kalaban mo. Nung nag-a-accuse sa'yo, hindi ka hininga ng sagot ng piskal. Tapos basta na lang niya sinagmit sa court at sabi naman ng court, warrant na yan. Nang hindi man lang humihingi sa'yo ng kahit na ano. Nangyari sa akin yan eh. Hindi ko na sasabihin. Bakit? Simple lang ho yun. Na may namuliti ka. Meron pong politikang kasama. O sa madaling salita, may palakasang naganap. Kaya hindi dumaan sa due process. Okay. Kung gayon, ganun din ang sinasabi ng Supreme Court ngayon. Unconstitutional yan. And the Constitution, when you say that, yan ang pinaka-supreme. So, para talagang sinasabi, hoy, mga walang nya. Ito'y lengguwahe lamang po ng pangkanto. Kunwari, i-interpret natin sinasabi ng Supreme Court. Hoy, mga ulul! Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataong sumagot yung inaakusa nyo. Tapos, anong ginawa nyo dun sa mga unang demanda? Pinaspas ninyo. Para lang malusutan yung due process. Tapos, hindi man lang yung pinabasa, pumirma ng lahat ang mga congressman. Ano to, nagkabigayan? Mga handot kayo? Hindi, kunwari lang hindi ko sinasabing ganyan sinabi. Ini-interpret lang natin sa lengguwahe natin. Sarili nating version to. Ano to? Wina 150 ninyo? Tangin, daig nyo pa mga bakla Tapos nung sila na binigyan ng due process, binigyan sila ng due process, sinabi sa kanila, bakit ganito ginawa ninyo? Huyo ka. Di ba? Hindi sinagot. Tapos aasa kayo ngayon na napakawalang niya. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman ang nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila That's true! Yun ang tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensiya ng gobyerno, sangay, na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brand, Justice Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives, kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi raw dapat na ginagawa yun, overreach. Nakakalimutan ni Justice Carpio, yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan, bibigyan mo sila ng
ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely, the justices, whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding, yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright. Kailangan talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel. Ayan. So, napakaganda ho ng paniwalag ni Panelo. Ang Supreme Court. Yun na yun. Pinakakataas-taasan na po yun. Wala na pong mas tataas pa dun. Kaya nga, yung desisyon ng Supreme Court, dapat galangin na lang ng mga senador. Or else, magkakaroon talaga tayo ng crisis niyan. Di ba? So, hindi ako yun din ang sa aking pananaw. Pero sa tingin ko naman, si Chis Escudero would respect the Supreme Court. I think. Wala ho kasi kahit sinong tanungin mo, matinong abogado yung matino, wag mo tatanungin yung mga nadisbar. Yung matino. Final na yan. Final na po yan. Supreme Court na po yan Kaya, mag-expect po kayo mga kababayan na babaha pa ng babaha. Iiyak po ng iiyak ang Pinklawan, ang Dilawan, ang mga teroristang aktivista, makakaliwa, at syempre, huwag nating kakalimutan ang mga tangang tanso. Yung mga tangang tanso, yan ang talagang iyakin, sobrang iyakin yung mga yan.